Dahan-dahan kong inayos ang pagkakalapag ng bawat pirasa ng garnish sa ibabaw ng medium rare steak na pinaghirapan kong lutuin. Sa gitna ng hapagkainan, nagminingning ang dalawang matatangkad na kandila. Ang kanilang apoy ay tila sumasayaw sa saliw ng mahinang tugtog ng plaka sa sulok. Ikatlong anibersaryo namin ni Marco ngayon. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Magaspang, tuyot ang balat, at may mga bakas ng pasa mula sa pagbubuhat kay Papa Mateo, ang aking biyen ng lalaki na 3 taon ko nang inaalagaan ng mag-isa. Pagod ako, pero nakangiti. Akala ko, sapat na ang sakripisyo para patunayan ang pag-ibig. Eksaktong pagpatak ng alas 7, binalak kong tawagin si Marco mula sa kanyang opisina sa itaas. Ngunit bago pa ako makahakbang, tumunog ang baby monitor na nakalagay sa ibabaw ng counter ng kusina. Naiwan ko yon sa kwarto ni Papa Mateo para mabantayan siya habang nagluluto ako. Ang boses na lumabas doon ay hindi kay Papa Mateo. Ito ay boses ng asawa ko at ng kanyang sekretaryang si Sophie. Isang pirma na lang, Sophie. Pagkatapos ng aksidente bukas sa probinsya, sa atin na ang lahat ng insurance money ni Elena. It's a 5 million peso policy. Sapat na yon para mabayaran ang utang ng kumpanya at makapagsama na tayo ng maayos. Napatigil ang mundo ko. Ang steak knife na hawak ko ay tila naging kasing lamig ng yelo. Hindi ako huminga. Nanatili akong estatwa habang ang boses ni Sophie ay sumagot sa paraang tila isang mahinang halinghing. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakaligtas, Marco. Pagod na ako maging pangalawa. I hate seeing her act like a saint in this house. Huwag kang mag-alala, sagot ni Marco. At narinig ko ang tunog ng isang halik na tila lason sa aking pandinig. Para sa akin, matagal na siyang patay. Ginagawa ko lang siyang katulong para makatipid tayo sa caregiver ni Papa. Sa sandaling iyon, ang init ng pagmamahal na itinanim ko sa loob ng 3 taon ay naglaho, pinalitan ng isang nakakabulag na lamig. Hindi ako umiyak. Walang luhang pumatak. Sa halip, naramdaman ko ang bawat hibla ng aking utak na tila nagising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Lahat ng pagpupuyat, lahat ng pang-iinsulto ni Doña Aurora na tiniis ko, lahat ng perang kinita ko bilang accountant bago ako pinagbitiw ni Marco, lahat ng iyon ay dumaan sa harap ko gaya ng isang mabilis na pelikula. Elena! Ano ba? Bini ka na rin ba gaya ng tatay mo? Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Pumasok siya na tila isang reyna, suot ang kanyang mamahaling seda na duster, pero ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa akin. Bakit hindi pa nakahain ng pagkain? At bakit nakatayo ka lang dyan na parang tuod? Kanina pa nagugutom ang anak ko. Bilisan mo, napakabagal mo talagang kumilos. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Hindi ako humingi ng paumanhin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga alahas na kumikinang ay tila mga anino lamang sa paningin ko. Ma'am, handa na ang pagkain, mariing sabi ko. Ang boses ko ay hindi nanginig. Ito ay patag, malamig at walang emosyon. Napakunot ang noo ni Doña Aurora. Marahil ay nanibago siya sa tono ko, pero mas nanaig ang kanyang kayabangan. At bakit ma'am ang tawag mo sa akin? Nawawalan ka na ba ng respeto? Pagkatapos ng lahat ng itilulong namin sa pamilya mo, ganyan ka na sumagot? Ginamit na naman niya ang paborito niyang alas, ang utang na loob. Ang paboritong armas ng mga mapang-abuso sa kulturang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang talim ng armas na yon ay tila naging mapurol na sa akin. Nakahanda na ang lahat sa hapag, Ma'am Aurora? Ulit ko, habang dahan-dahan kong ibinibitay ang apron ko sa pako. At pakisabi kay Marco, huwag siyang masyadong magmadali sa pagbaba, baka madulas siya sa sarili niyang mga plano. Bago pa siya makasagot, tumalikod na ako. Narinig ko ang yabag ni Marco na bumababa sa hagdan. Naririnig ko ang kanyang masayang sipol, tila ba wala siyang balak na pumatay ng tao bukas. Pagpasok niya sa dining room, ang kanyang ngiti ay abot tenga. Happy anniversary, mahal! Sabi niya. Sabay lapit sa akin para humalik sa pisingi. Ang amoy ng kanyang pabango ay humahalo sa amoy ng kataksilan.
umiwas ako ng bahagya. Kunwari ay inaayos ko lang ang kubyertos. Happy anniversary, Marco! Masaya ako at mukhang maganda ang mood mo ngayon. Of course! It's a special night at may sorpresa ako sa'yo bukas, di ba ma? Sulyap niya sa kanyang ina na noon ay nakaupo na at nagsisimulang magreklamo tungkol sa tigas ng steak. Oo, isang sorpresang hinding-hindi mo malilimutan, Elena. Sagot ni Doña Aurora na may kasamang mapait na ngiti. Tumingin ako kay Marco. Ninitian ko siya. Isang niting hindi umaabot sa aking mga mata. Isang niting punong-puno ng talim na tila isang itak na naghihintay ng tamang sandali para tumama. Alam mo Marco, tama ka. Bukas ay magiging isang napaka-espesyal na araw. Para sa ating lahat. Habang pinapanood ko silang kumain ng steak na niluto ko, bawat hiwa nila ay tila simbolo ng bawat pagkakamaling ginawa ko sa pamilyang ito. Ngunit sa bawat pagmuya nila, binubuo ko na sa isip ko ang unang hakbang ng aking paglaya. Hindi ako biktima. Hindi na. Pagkatapos ng hapunan, habang abala si Marco sa pakikipagtawanan sa kanyang ina, tahimik akong pumasok sa kwarto ni Papa Mateo. Ang matanda ay nakahiga, nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahang inayos ang kanyang kumot at ibinulong sa kanyang tenga. Alam ko na, Papa. Alam ko na ang lahat. Nagulat ako nang maramdaman ko ang isang mahigpit na hawak sa aking braso. Ang kamay ni Papa Mateo, na akala ng lahat ay walang lakas, ay nakahawak sa akin ng buong higpit. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, walang tunog, pero malinaw ang mensahe. Sa ilalim ng kanyang unan, may isang maliit na digital recorder na nakatago. Kinuha ko yon ng walang pag-aalinlangan. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa balkona. Dinama ko ang malamig na hangin ng gabi. Kinuha ko ang aking cellphone at dinayal ang isang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. Attorney Santos? It's Elena. I need to file for an annulment. And I need a criminal lawyer for an attempted murder case. Yes, tonight. I have the recordings. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang langit na unti-unting nagdidilim. Bukas ang sasakyan ko ay hindi ang sasakyang may sirang preno. Bukas, ang tanging madudurog ay ang mga pangarap ni Marco at ang reputasyon ng pamilyang ito. Isang hakbang, isang desisyon, isang gabi na lang at ang alab na matagal nilang sinubukang patayin ay tuluyan ng magliliyab para tupukin sila. Ang katahimikan ng bahay sa kalaliman ng gabi ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang sumasakal sa akin. Pagkatapos ng tawag ko kay Attorney Santos, bumalik ako sa aming kwarto. Doon, nakita ko si Marco na nakasandal sa headboard ng kama, hawak ang mga dokumentong kanina pa niya ipinipilit na pirmahan ko. Ang kanyang mukha, na dati ay tinitingnan ko ng may paghanga, na yon ay tila isang maskarang gawa sa putik, marumi, mapanlinlang, at handang gumuho sa isang maling galaw. Babe, hindi ka pa matutulog? Tanong niya sa isang malambing na tono na nanunuot sa aking pandinig, gaya ng isang matalas na karayong. Inilapag niya ang ballpen sa ibabaw ng folder. Just sign this, Elena. Malaki ang maitutulong nito sa kumpanya. At kung may mangyari man sa akin, o sa ating dalawa, secured ang future natin. It's for us, remember? Naglakad ako palapit sa salamin at dahan-dahang tinanggal ang aking mga hikaw. Pinagmasdan ko ang sarili ko. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang tangang asawa na sumusunod sa bawat utos. Pagod ako, Marco. Bukas na natin pag-usapan yan. Maaga pa tayo aalis para sa out-of-town trip na sinasabi mo, di ba? Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Isang mabilis na kidlat ng galit na agad niyang itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero kailangan na ito ng opisina bago tayo umalis. You know how business works, right? Time is money. Alam ko kung paano gumagana ang negosyo, Marco. Sagot ko habang nakatalikod sa kanya. At alam ko rin kung paano gumagana ang mga kasinungalingan. Napatigil siya sa pag-aayos ng kumot. Anong sabi mo? Humarap ako sa kanya.
Ang aking mukha ay tila isang pader na bato na walang anumang emosyon. Sabi ko, alam ko kung gaano kahalaga ang oras. Kaya matulog na tayo. Hindi na siya nakasagot. Humiga ako sa gilid ng kama. Ang distansya sa pagitan namin ay tila isang malalim na bangin na puno ng mga patalim. Nagkunwari akong natutulog. Pinapakiramdaman ang bawat paghinga niya hanggang sa narinig ko ang kanyang mahimbing na hilik. Doon lamang ako dahan-dahang bumangon. Walang tunog ang aking bawat hakbang habang tinatahak ko ang madilim na pasilyo patungo sa kwarto ni Papa Mateo. Ang mahinang pag-ikot ng trangka ng pinto ay ang tanging ingay na gumambala sa katahimikan. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Inasahan kong makikita ko ang aking biyenan na nakahiga at walang kibo, gaya ng nakagawian niya sa loob ng 3 taon. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang tanawing nagpabilis ng tibok ng aking puso. Si Papa Mateo ay nakatayo sa tapat ng bintana, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang postura ay puno ng otoridad na matagal nang inakala ng lahat na naglaho na. Hawak niya ang digital recorder na ibinigay ko sa kanya kanina. 3 taon, Elena. Ang kanyang boses ay malalim, buo at walang bakas ng kahit anong karamdaman. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at determinasyon. 3 taon akong nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan habang pinapanood ko kung paano mo pagsilbihan ang mga ahas sa pamamahay na ito. Hindi ako nakapagsalita agad. Ang lalamunan ko ay tila natuyo. Bakit, Papa? Bakit niyo tiniis ang lahat ng ito? Dahil kailangan kong malaman kung sino ang tunay na tapat. Sagot niya habang naglalakad palapit sa akin ng walang anumang hirap. Ang asawa ko, si Aurora, ay abala sa pakikipagkita sa kanyang mga kalaguyo at paglustay ng pera. Ang anak ko, o ang lalaking inaakala kong anak ko, ay walang ibang iniisip kundi ang kapangyarihan. Ikaw lang, Elena. Ikaw lang ang nanatili sa tabi ko kahit wala ka nang mapapala. Lumapit siya sa isang maliit na cabinet at may pinindot na lihim na switch. Isang maliit na safe ang bumukas sa pader. Narito ang lahat, Elena. Ang mga dokumento ng kumpanya na itinago ko, ang mga ebidensya ng pagnanakaw ni Marco sa pondo, at ang katotohanang matagal nang itinatago ni Aurora. Hindi si Marco ang tunay kong anak. Ang bawat salita niya ay tila isang pasabog sa loob ng kwarto. Ang lahat ng hirap na tiniis ko, ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Aurora, lahat ng iyon ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Sila ay mga linta na sumisipsip sa yaman ni Papa Mateo, at ako ang ginawa nilang panangga. Tutulungan kita, Papa, mariing sabi ko. Ang aking mga kamao ay nakakuyom. Hindi lang para sa akin, kundi para sa katarungan na matagal nilang ginakaw sa atin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Yan ang gusto kong marinig, pero kailangan nating maging maingat. Bukas, itutuloy mo ang plano ni Marco. Sasakay ka sa sasakyang yon, pero bago pa mangyari ang aksidente, may mga tao na akong mag-aabang sa inyo. Hahayaan nating isipin nila na nagtagumpay sila hanggang sa sila na mismo ang magbunyag ng sarili nilang mga baho. Gagawin ko ang lahat, Papa. Handa na akong magliyab. Sagot ko. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasad. Ang mabibigat at mabilis na yabag ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo, papalapit sa pintuan ng kwarto ni Papa Mateo. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mateo? Sinong kausap mo dyan sa loob? Ang matinis na boses ni Doña Aurora ay puno ng hinala. Mabilis na bumalik si Papa Mateo sa kanyang pagkakahiga. Dahan-dahang hinila ang kumot at ipinikit ang kanyang mga mata, muling nagsuot ng maskara ng isang lumpong matanda. Ako naman ay mabilis na lumuhod sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang isang baso ng tubig, nagkunwaring tinitingnan ang kanyang lagay. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Nakatayo doon si Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nanglilisik habang tinitingnan kaming dalawa. Ang puso ko ay tila isang tambol na mabilis ang tibok. Ngunit, ang aking mukha ay nanatiling kalmado, isang maskarang gawa sa yelo. Lumingon ako kay Doña Aurora
habang dahan-dahang inilalapag ang baso ng tubig sa side table. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim ng kutsil o na sumusuri sa bawat galaw ko, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagtataksil. Pinapainom ko lang po ng gamot si Papa, ma'am. Sagot ko, at boses ko ay kasing amo ng isang tupa. Kanina pa po siya hindi mapakali, kaya naisip ko na baka kailangan niya ng tulon. Tiningnan ni Aurora ang matanda, nakasalukuyan na nakapikit at tila mahimbing ang pagkakahimlay. Lumapit siya at marahas na hinila ang kumot ni Papa Mateo, tinitingnan kung may itinago kaming anuman sa ilalim. Nang wala siyang makita, bumaling siya sa akin. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang mapanirang ngisi. Siguraduhin mo lang na yan lang ang ginagawa mo, Elena. Wika niya, habang humahakbang papalapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakakasulasok sa sikmura ko. Huwag kang magkakamaling gumawa ng kung ano-anong gimmick. Alam mo kung saan ka nakatayo sa bahay na ito? Isa kang alipin na pinalad na mapang-asawa ang anak ko. Kaya huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Hindi ako tumingin sa baba. Pinanatili ko ang aking mga mata sa sahig, isang pagpapanggap na sapat para manatili siyang kampante sa kanyang pagiging dominante. Opo ma'am, hindi ko po makakalimutan. Nang makalabas siya ng kwarto, huminga ako ng malalim. Ang bawat piraso ng ebiden siyang hawak ni Papa Mateo ay nakabaon sa aking isipan. Bukas, kailangan kong maging perpekto sa aking pagganap. Kinaumagahan, maaga akong naganda para sa out-of-town trip na plano ni Marco. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, pumasok si Marco sa kwarto, dala ang kanyang mga papeles. Elena, bago tayo umalis, pirmahan mo na ito, para hindi na natin pag-isipan habang nasa biyahe tayo. Inabot ko ang folder. Dito nakasaad ang paglilipat ng ilang assets ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Sophie. Sa ilalim ng ibang sitwasyon, kakamayan ko siya ng isang sampal, pero ang aking mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa papel. Kinuha ko ang ballpen, ngunit bago pa tumama ang tinta sa papel, hinawakan ko ang kanyang kamay at tumingin sa kanya ng may kunwaring pag-aalala. Marco, hindi ba delikado ito sa posisyon ko sa kumpanya? Bilang accountant, alam kong may mga audit na paparating. Tumingin siya sa akin na may malalim na pangungutya sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila tinitingnan ng isang hangal. Trust me, babe. Ako ang bahala sa lahat. Basta pumirma ka, ang buhay natin ay magiging mas madali. Hindi mo na kailangan mag-alala sa pera. Just sign it. Pumirma ako. Ang bawat letra ng aking pangalan ay tila isang piraso ng pambura sa aking nakaraang pagkatao. Alam ko ang ginagawa ko. Ang pirma na ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang pagbagsak. Ang bawat transaksyong ito ay magsisilbing ebidensya ng kanyang pandaraya sa harap ng mga awtoridad sa oras na ilantad ko ang lahat. Salamat, Elena, sabi niya, sabay halik sa aking no. Ang kanyang ngiti ay ngiti ng isang buwayang akala ay nakakain na ng biktima. Pagdating sa opisina, bago kami tuluyang umalis, dumaan ako sa desk ni Sophie. Ang babaeng ito na nagtatago sa likod ng makapal na makeup ay nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Inabutan ko siya ng mainit na kape na sinadya kong lagyan ng tamang tamis. Salamat sa kape, Elena, sabi niya, sabay inumin ito ng direkta. Mag-ingat kayo sa biyahe niyo ni Marco. Marami pa tayong gagawin pagbalik niyo. Tinitigan ko siya sa mata, isang sulyap na puno ng pangako ng darating na unos. Oo, Sophie. Siguradong marami tayong dapat ayusin pagbalik ko. Sana ay magustuhan mo ang bawat patak ng kape na yan. Iniwan ko siya roon abala sa pag-aayos ng kanyang sarili. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ko. Habang naglalakad ako patungo sa sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. The mystery investor is meeting with Doña Aurora at 2 p.m. They are selling the company's remaining shares. Napahinto ako sa tapat ng kotse. Hindi lang pala si Marco ang ahas sa bahay na ito. Ang biyanan ko ay nagbebenta na rin ng kumpanya ng palihim. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kumpanyang ito ay mawawala ng halaga sa kanilang mga kamay sa loob lamang ng ilang oras. Sumakay ako sa sasakyan.
Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ni Marco sa manibela habang inilalabas niya ang sasakyan mula sa garahe. Alam kong may plano siya para sa aming biyahe. Alam kong may plano siyang tapusin ako. Pero hindi niya alam, ang bawat kalsadang tinatahak namin ay ang kalsada patungo sa kanyang bilangguan. Bago pa man makaabante ang sasakyan papalabas ng gate, isang malakas na paghampas sa bintana ng kotse ang nagpabigla kay Marco. Si Doña Aurora, na may nalilisik na mga mata at humihingal sa galit ay nakatayo sa labas. Agad na binaba ni Marco ang salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. "Bakit, ma? May problema ba?" Nauutal na tanong ni Marco. Hindi sumagot ang matanda sa kanyang anak. Sa halip, ang kanyang mapanuring tingin ay bumaling sa akin. "Bumaba ka dyan, Elena? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginawa mo sa kwarto ni Mateo kagabi?" Lumabas ako ng sasakyan ng walang kaba. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Pagkalapit ko sa kanya, isang mabilis at malakas na sampol ang dumapo sa aking pisningi. Ang tunog ng palad niya sa aking balat ay umalingaw, nang sa tahimik na garahe sapat na para mapalingon ang mga katulong na nagbubulungan sa malayo. "Magnanakaw!" sigaw ni Doña Aurora habang dinuduro ang aking muka. "Pinatuloy ka namin sa bahay na ito, binihisan, at binigyan ng danggal kahit galing ka sa isang pamilyang hampas lupa. Tapos ngayon ay papasukin mo ang library ko para magnakaw ng mga dokumento ng kumpanya?" Naramdaman ko ang init sa aking pisingi, ngunit hindi ako kumurap. Hindi ko hinawakan ang aking muka. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking mga mata ay malamig pa sa bangkay. "Wala akong ninanakaw, Ma'am Aurora. Tinitingnan ko lang ang katotohanan na pilit niyong itinatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling alpombra." "Walang hiya ka!" Akmang sasampalin niya akong muli nang hawakan ko ang kanyang pulso ng mahigpit. "Bitiwan mo ako! Utang mo sa amin ang buhay mo, Elena. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, namumulot ka pa rin ng basura sa kalsada." Ang utang na loob ay hindi isang tanikala na magbibigay sa inyo ng karapatang tapakan ang pagkatao ko. Ang boses ko ay mababa pero puno ng otoridad. 3 taon ko nang binabayaran ang utang na yon sa pamamagitan ng pagiging alipin nyo. Tapos na ang panahon ng paniningil nyo. Padaskol kong binitiwan ang kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at galit. Lumingon ako kay Marco na nakatitig lang sa loob ng sasakyan. Walang imik, walang bayag na ipagtanggol ang kanyang asawa. Iyon ang huling kumpirmasyon na kailangan ko. Wala na talagang natitirang dahilan para manatili ako sa tabi ng lalaking ito. "Marco, tara na," sabi ko sa kanya habang bumabalik sa loob ng sasakyan. Hindi na ako lumingon kay Doña Aurora na patuloy sa pagsisigaw ng mga masasakit na salita sa labas. Habang binabagtas namin ang highway, ang katahimikan sa loob ng kotse ay kasing bigat ng isang bundok. Paminsan-minsan ay tinitingnan ko ang aking cellphone. Alam kong sinusundan kami ng mga tao ni Papa Mateo sa malayo. Alam ko ring sa mga sandaling ito, ang mystery investor na kausap ni Doña Aurora ay nakatanggap na ng babala mula sa aking abogado. "Pasensya ka na kay Mama Elena," mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit ang hawak sa manibela. "Alam mo naman siyang mag-react, masyadong protective sa kumpanya." "Protective? O natatakot?" Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. "Marco, wag mo na akong ituring na tanga. Alam nating dalawa kung ano ang nakataya sa biyaheng ito." Napatigil ang kanyang paghinga ng saglit, pero hindi siya sumagot. Sa halip, mas binilisan niya ang takbo ng sasakyan. Tumigil kami sa isang gasolinahan para mag-recharge. Habang hinihintay ko si Marco na makabalik mula sa bilihan ng tubig, isang lalaking nakamotor ang lumapit sa akin at may iniabot na isang puting sobre. Walang salita, mabilis siyang umalis pagkatapos maibigay ang liham. Binuksan ko ang sobre. Ang laman ay isang demand letter mula sa isang kilalang lending company. Ang nakasaad, 10 milyong pisong utang sa ilalim ng aking pangalan gamit ang aking pirma na malinaw na pinek. Ang collateral, ang tanging lupaing naiwan sa akin ng aking mga magulang. Ang bawat letra sa papel ay tila isang lason na kumakalat sa aking sistema.
Hindi lang pala buhay ko ang gustong kunin ni Marco. Gusto rin niyang iwan akong walang-wala. Pati ang alaala ng mga magulang ko ay nais niyang bastusin. Bumalik si Marco sa sasakyan na may dalang-dalawang bote ng tubig. "Ano yan, Elena?" Tanong niya habang nakatingin sa hawak kong papel. Itinago ko ang sulat sa loob ng aking bag at hinarap siya ng may isang mapait na ngiti. "Wala, Marco. Isang paalala lang na ang bawat utang ay may kabayaran. At ang sa inyong mag-ina ay magiging napakamahal." Ipinagpatuloy namin ang biyahe patungo sa probinsya, sa lugar kung saan inakala ni Marco na doon matatapos ang lahat. Ngunit habang papalapit kami sa matarik na bangin ng nasabing lugar, nakita ko sa side mirror ang isang itim na van na kanina pa nikasunod sa amin. Ang laro ay nagsisimula na. At sa larong ito, hindi ako ang mawawala. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa asphalt, daan patungong probinsya, ay tila isang hakbang patungo sa impyerno. Papalubog na ang araw, at ang langit ay nagkulay dugo, isang babala na hindi pinansin ng lalaking nasa tabi ko. Pasulyap-sulyap ako kay Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit ang hawak sa manibela, at ang mga butil ng pawis sa kanyang noo ay malinaw na bakas ng kanyang naglalaban ng emosyon. Takot siya, pero mas nangingibabaw ang kasakiman. "Malapit na tayo, Elena," mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, bagaman pilit niya itong itinatago sa likod ng isang peking ngiti. "Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. Alam kong naging mahirap ang mga nakaraang taon. Gusto kong bumawi sa iyo sa lugar na ito." Tinitigan ko ang matatarik na bangin sa gilid ng kalsada. Ito ang lugar na pinili niya. Isang aksidente sa isang blind curve, isang sasakyang mahuhulog sa lalim na daan-daang talampakan, at isang asawang mawawala habang siya ay himalang makakaligtas. "Bumawi?" tanong ko habang nananatiling nakatingin sa labas. "Marco, hindi mo na kailangang bumawi. Ang bawat sakripisyo ko ay may katumbas na aral. At sa gabing ito, ang aral na iyon ay magiging malinaw sa ating dalawa." "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas habil sa kaba. Sa halip na sumagot, kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang tracker. Ang itim na van na lula ng mga tauhan ni Papa Mateo ay nasa likuran lamang namin handang rumespond. "Marco, bakit parang bumibilis ang takbo natin? At bakit parang may kakaibang amoy sa loob ng sasakyan?" Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang tapakan ng preno, pero naramdaman ko ang pag-alog ng sasakyan. Alam ko ang plano niya. Niluwagan niya ang brake fluid bago kami umalis. Ngunit ang hindi niya alam, bago kami lumarga, pinalitan ko ang sasakyang gagamitin namin. Ang sasakyang ito ay hindi ang sagyang sinabutahin niya, ngunit may ginawa ako. Isang maliit na pagbabago sa GPS at sa dashboard system na kontrolado ko mula sa aking phone. "Ang preno! Elena, ayaw gumagat ng preno!" sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Nagpapanik na siya. Pilit na iniikot ang manibela habang papalapit kami sa isang matarik na kurbada. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nanalangin. Nanatili akong nakaupo ng tuwid. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. "Bakit ka natatakot, Marco? Hindi ba't ito ang gusto mo? Isang aksidente? Isang malinis na paraan para makuha ang insurance money ko?" Napalingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Paano mo nalaman?" "Hindi mahalaga kung paano," malamig kong sagot. "Ang mahalaga ay ito. Sa bawat sandali na pinagplanuhan mo ang kamatayan ko, pinagplanuhan ko rin ang iyong pagbagsak. Ngayon, kontrolado ko ang sasakyang ito, Marco. At hihinto lang tayo kung kailan ko gusto." Sa gitna ng kanyang pagpapanich, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakakabit sa dashboard. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito nang hindi nag-iisip. Umaasang baka ito ang kanyang mga kasabwat. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang inaasahan niya. Isang boses ng isang doktor mula sa isang ospital sa Maynila. "Mr. Marco? Kayo po ba ang emergency contact ni Sophie Ramos? Isang malubhang aksidente po ang naganap sa kanyang sasakyan papunta sa inyong meeting point.
Critical po ang kanyang kondisyon ngayon. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng kotse. Isagtunog ng purong pighati at kawalang pag-asa. Sa isang sandali, nawala ang kanyang focus sa kalsada. Ang sasakyan ay gumaralgal sa gilid ng bangin. Ang tunog ng mga bato na tumatama sa ilalim ng kotse ay tila mga huling tibok ng isang pusong malapit ng tumigil. Sophie? Hindi! Hagulhol niya. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at luha. Ikaw ang may gawa nito. Ang karma ay walang pinipiling oras, Marco. Sagot ko habang dahan-dahang pinipindot ang remote brake control sa aking phone. Ang sasakyan ay unti-unting bumagal hanggang sa tuluyan itong huminto. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa gilid ng bangin. Katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Marco at ang huni ng hangin sa labas. Bumaba ka na? Utos ko sa kanya. Ang aking boses ay walang bahid ng awa. Ang van sa likod natin ay puno ng mga pulis at ang abogado ni Papa Mateo. At ang aksidenteng sinasabi mo? Mangyayari yon pero hindi sa pisikal na paraan. Mangyayari yon sa iyong pangalan, sa iyong pera, at sa iyong kalayaan. Bumaba ako ng sasakyan nang hindi siya nililingon. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa aking mukha. Tila binabati ako sa aking unang tunay na tagumpay. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan ang isang nanginginig at wasak na Marco, isang panibagong mensahe ang pumasok sa aking phone. Mula kay Attorney Santos. Elena, ang mansyon ay pinalilibutan na rin ng mga otoridad. Nahuli namin si Doña Aurora na sinusubukang sunugin ang mga financial records. Mumiti ako. Ang apoy na sinimula nila para tupukin ako ay sila na mismo ang nilalamon na yon. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang bagay na nakapukaw ng aking pansin sa loob ng bag ni Marco na naiwan sa sasakyan. Isang lumang litrato. Isang litrato ng aking mga magulang na may kasamang isang lalaking hindi ko kilala, ngunit may hawig kay Papa Mateo. Anong lihim ang itinatago ng aking pamilya na konektado sa mga taong nagtangkang sumira sa akin? Ang mansyon ng pamilya de Salva ay tila isang malaking puntod sa gitna ng kadiliman nang dumaating ako. Ang mga ilaw sa labas ay nakabukas, pero ang enerhiyang bumabalot sa paligid ay puno ng takot at pagkabulo. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, hinarap ko ang malamig na simoy ng hangin. Wala na ang kaba. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng subreng nasa loob ng aking bag, ang aking kalayaan at ang kanilang hatol. Kasama ko si Attorney Clara, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Siya ang pinakamatalim na abogado sa larangan ng korporasyon at ang kanyang presensya sa tabi ko ay sapat na para sabihing tapos na ang panahon ng paglalaro. Ready? Maikling tanong ni Clara habang inaayos ang kanyang salamin. More than ready, sagot ko. Pagpasok namin sa main hall, bumungad sa amin ang isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula ng trahedya. Si Doña Aurora ay nakaupo sa sahig sa tapat ng fireplace. Ang kanyang mga kamay ay puno ng abo. Sinubukan niyang sunugin ang mga financial records na nag-uugnay sa kanya sa mga illegal na transaksyon ni Marco, pero huli na siya. Ang mga pulis na tinawagan ko kanina ay kasalukuyan ng kinukuha ang mga natitirang ebidensya. Anong ginagawa mo rito, Elena? Sigaw ni Aurora nang makita ako. Tumayo siya ng pasuray-suray, ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo ngayon. Magnanakaw ka! Pinalayas ka na namin! Bakit ka bumalik kasama ang mga taong ito? Lumakad ako patungo sa gitna ng hall. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Hindi ako bumalik bilang bisita, Aurora. Bumalik ako para kunin ang sa akin. Sayo? Walang sayo rito! Tinuro niya ako habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang mansyong ito, ang kumpanya, lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya de Salva. Ikaw ay isang asawa lang sa papel. Dito na suminghit si Clara, inilabas ang isang asul na folder. Actually, Doña Aurora,
based on the latest records from the Securities and Exchange Commission and the private transfer of shares signed by Don Mateo de Salva before he was incapacitated, Elena now holds 40% of the total shares of the de Salva Group. Nanigas ang buong katawan ni Aurora. Ang kanyang mga labi ay nangatal pero walang salitang lumabas. Hindi lang yan, pabapatuloy ko, habang tinititigan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Dahil sa mga utang na kinuha ni Marco gamit ang mga wad na dokumento, ang mansyong ito ay kasalukuyan nang nasa ilalim ng foreclosure. At alam mo ba kung sino ang nakabili ng utang na yan mula sa bangko? Isang holding company na pag-aari ko. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling kayo. Sigaw ni Aurora, pero ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak na lamang. Ito ang katotohanan, Aurora. Baon kayo sa utang. Ang kumpanya ay bankrupt dahil sa inyong dalawa ni Marco, at ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kayo itinatapon sa kalsada ngayon ay dahil hinihintay ko pa ang huling piraso ng aking plano. Sabi ko nang walang anumang emosyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis, hila-hila si Marco. Ang asawa ko, ang lalaking minahal ko at nagtangkang pumatay sa akin, ay mukhang isang basang sisiw. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at galit nang makita ako. Elena, kausapin mo sila? It's all a misunderstanding, sigaw ni Marco habang nagpupumigla sa pagkakahawak ng mga pulis. I did it for us! Para sa atin yung pera. Kausapin mo ang mga pulis, sabihin mo iiurong mo ang kaso. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Ang distansya namin ay sapat na para maamoy ko ang takot sa kanyang hininga. I did talk to them, Marco. I gave them the recordings from the baby monitor, I gave them the evidence of your insurance fraud, and I gave them the copy of the GPS data from the car. You monster! Sigaw ni Marco. Ang kanyang pa-victim na anyo ay biglang naglaho, pinalitan ng isang hayop na nasusukol. Lahat ng meron ka dahil sa akin. Kung hindi kita pinakasalan, wala ka sa posisyong yan. Kung hindi mo ako pinakasalan, Marco, baka naging masaya ako ng mas maaga, sagot ko. But thank you. Your greed taught me how to be heartless, and my heartlessness is what's going to put you behind bars for a very long time. Tinalikuran ko na siya para harapin si Attorney Clara. Clara, please process the immediate removal of their names from all corporate boards. From this second on, they are no longer part of this company. Copy that, CEO Elena, sagot ni Clara na may kasamang matamis na ngiti. Pero bago pa man madala ng mga pulis si Marco papalabas, isang mabilis na pangyayari ang nagbabago sa daloy ng gabi. Gamit ang kanyang lakas, siko ni Marco ang isa sa mga pulis sa sikmura. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang lumingon sa isang drawer sa may buffet table na malapit sa kanya. Alam ko ang drawer na iyon. Doon laging nakatago ang lisensyadong baril ni Papa Mateo na kinuha ni Marco para sa kanyang proteksyon. Ang tunog ng pagkasa ng bahal ay bumasag sa katahimikan ng hall. Ang lahat ay tila huminto sa paggalaw. Nakaturo ang dulo ng baril sa akin habang ang mga kamay ni Marco ay nanginginig sa galit at takot. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, Elena, sisiguraduhin kong hindi mo rin ito mapapakinabangan. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng lason. Isasama kita sa impyerno. Ang aking puso ay tumibok ng malakas sa aking lalamunan, pero hindi ako gumalaw. Tinitigan ko siya ng diretso sa dulo ng baril. Sa likuran niya, nakita ko si Doña Aurora na nakangisi, tila naghihintay ng huling pagbagsak ng kurtina. Ang dulo ng baril ay nakaturo ng diretso sa aking noo. Ramdam ko ang lamig ng bakal na tila humahalik sa aking balat. Isang huling pagtatangka ng isang talunang lalaking walang ibang alam kundi ang manira. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Tinitigan ko ang mga mata ni Marco, namumula, nanginginig ang mga talukap at puno ng purong kawalang pag-asa. Putukin mo, Marco. Ang boses ko ay patag, walang bahid ng takot. Ang bawat salita ko ay tila isang utos sa gitna ng kaguluhan. Ipakita mo sa lahat na ang tanging paraan para manalo ka ay ang maging isang kriminal. Pero bago mo gawin yan,
Tignan mo muna ang magazine ng baril na hawak mo. Napatigil si Marco. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa gatilyo. Anong sinasabi mo? Hindi ba't si Papa Mateo ang laging naglilinis ng baril na yan? Pagpapatuloy ko, habang dahan-dahan akong humahakbang papalapit sa kanya, hindi pinapansin ang babala ng mga pulis sa paligid. Inisip mo ba kung bakit hinayaan niyang makuha mo yan sa drawer? Inalis niya ang firing pin niyan kagabi pa, Marco. Ang hawak mo ay isang pirasong bakal na walang silbi, gaya mo. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Marco. Mula sa galit tumo, sa matinding takot. Sinubukan niyang kalbitin ang gatilyo, pero ang tanging narinig ay ang tuyong tunog ng metal na tumatama sa metal. Walang apoy, walang pagsabog. Sa sandaling yon, mabilis siyang dinaluhong ng mga pulis. Ang tunog ng kanyang katawan na bumabagsak sa sahig at ang malamig na paglapat ng posas sa kanyang mga kamay ang naging hudyat ng kanyang huling pagkatalo sa gabing yon. Dali na siya sa presinto, utos ng hepe ng mga pulis. Teka lang, pigil ko. Lumingon ako kay Attorney Clara at pagkatapos ay kay Doña Aurora na kanina pa nakatulala sa gilid. Huwag muna silang ikulong ng tuluyan. Pakawalan niyo sila sa ilalim ng restrictive custody. May 1 linggo pa sila. Elena, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Clara, halata ang pagkalito sa kanyang boses. Ngumiti ako, isagniting punong-puno ng plano. Ika-70 kaarawan ni Papa Mateo sa susunod na Sabado. Gusto kong magkaroon ng isang grand gala. Isang huling selebrasyon para sa pamilya de Salva bago tuluyang mabura ang pangalan nila sa mundong ito. Gusto kong naroon sila Marco at Aurora. Gusto kong makita ng buong mundo ang kanilang pagbagsak sa gitna ng pinakamaringal na pagtitipon. Lumipas ang mga araw na tila isang mabilis na agos ng tubig. Habang abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa gala, nanatili akong nakatutok sa aking mga layunin. Inayos ko ang bawat detalye, ang listahan ng mga bisita, ang pagkain, at ang pinaka-importante, ang mga ebiden at ilalabas sa malaking screen sa gitna ng programa. Sa gabi ng selebrasyon, ang mansyon ay muling nabuhay. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, at ang tunog ng orchestra ay nagbibigay ng isang maringal na atmosfera. Suot ko ang isang pulang gown na tila isang naglalagablab na apoy. Sa harap ng salamin, pinagmasdan ko ang aking sarili. Wala na ang bakas ng pagod. Ang tanging natira ay ang isang babaeng handang sumakop sa kanyang sariling kaharian. Ang ganda mo, Elena! Bungad ni Don Mateo na ngayon ay maayos na ang suot, bagaman nakaupo pa rin siya sa wheelchair para sa huling bahagi ng ating palabas. Handa ka na ba? Higit pa sa handa, Papa! Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Pagbaba namin sa grand staircase, ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Naroon ang mga pinakamalalaking negosyante, ang mga kaibigan at kaaway ng pamilya. At sa isang sulok, nakita ko sina Marco at Aurora. Suot nila ang kanilang pinakamagagandang damit, pero ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon. Inakala siguro nila na ito ang pagkakataon nilang makuha ang loob ng mga investor para iligtas ang kanilang mga sarili. Maya-maya pa, pumasok sa hall si Sophie. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na damit, naglalakad ng may kayabangan, akala mo ay siya ang tunay na may-ari ng pagtitipon. Lumapit siya kay Marco at humawak sa braso nito, isang hayag, ang pagpapakita ng kanilang ugnayan sa harap ng lahat. Ngunit ang katahimikan ng hall ay biglang nabasag nang bumukas ang malaking pinto sa dulo. Isang lalaking nakasuot ng barong ang pumasok. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng pot. Nang makita siya ni Sophie, ang baso ng wine ng hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig. "Julian?" bulong ni Sophie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ito ang asawa ni Sophie. Ang lalaking matagal nang niloloko ni Marco at Sophie, at ang lalaking nagmamay-ari ng kalahati ng mga assets na inakala ni Marco na nakuha na niya. Ang bawat hakbang ni Julian patungo sa gitna ng hall ay tila bawat tunog ng hatol na dumarating. Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay.
Ang huling piraso ng puzzle ay dumating na, at sa gabing ito, walang makakaligtas sa apoy ng katotohanan. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakapako sa gitna ng hall. Ang tunog ng nabasag na baso ni Sophie ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang matagal nang nakaplano. Si Julian, ang asawa ni Sophie, ay naglalakad ng may mabibigat na hakbang patungo sa kinaroroonan ni Marco at Sophie. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit. "Julian, sandali, let me explain," nautal na sabi ni Sophie. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng tensyon. Ngunit bago pa man makasagot si Julian, itinaas ni Don Mateo ang kanyang kamay. Isang hudyat. Isang senyas na ang oras ng pagpapanggap ay tapos na. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang bisita, inialis ni Don Mateo ang kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Hawak ang mga sandalan ng kanyang wheelchair, unti-unti siyang tumayo. Ang bawat sentimetro ng kanyang pag-angat ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Marco at Aurora. Nang tuluyan na siyang makatayo ng tuwid, ang buong ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lumpong leon ay nagising na. "Mateo?" Bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Paano nangyari ito?" "Nangyari ito dahil sa kasakiman niyo, Aurora." Ang boses ni Don Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malakas at puno ng awtoridad. "Inakala niyo ba na mananatili akong bulag sa mga ginagawa niyo sa ilalim ng sarili kong bubong?" Sa isang pinitik ng aking mga daliri, ang malalaking screen sa paligid ng ballroom ay bumukas. Hindi mga larawan ng selebrasyon ang lumabas, kundi ang mga ebiden siyang matagal naming itinago. Ang mga larawan ni Marco at Sophie sa loob ng mga mamahaling hotel. Ang kopya ng insurance policy na may peking pirma ko. At ang pinakamatindi, ang record ng usapan ni Marco at Sophie tungkol sa plano nilang aksidente para sa akin. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong hall. Ang mga bisita na kanina lang ay bumabati sa pamilya de Salva, ngayon ay nakatingin sa kanila ng may sukdulang pandidiri. "Hindi yan totoo! Fake news yan! Inimbento lang yan ni Elena!" Sigaw ni Marco pilit na humaharap sa mga tao habang ang pawis ay umaagos sa kanyang muka. "Babe, tell them! Tell them it's not true!" Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kapangyarihan. Pagkatapat ko sa kanya, bago pa man siya makapagsalita uli, ay iginawad ko ang isang malakas na sampal. Ang tunog ng aking palad sa kanyang pisingi ay tila isang hatol na narinig ng lahat. "Yan ay para sa 3 taon na ginawa mo akong tanga." Ang boses ko ay malamig at matalim. "At para sa pagtatangka mo sa buhay ko." Lumingon ako sa mga bisita at itinaas ang aking ulo. Ang lalaking ito at ang kanyang ina ay hindi lamang mga magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao. Sinubukan nilang ubsin ang yaman ni Don Mateo habang nilalason ang kanyang pagkatao. "Wala kang ebidensya!" Huling hirit ni Aurora habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Asawa ko si Mateo at si Marco ang kanyang tagapagmana. Wala kang magagawa, Elena." Dito na lumabas ang huling alas ni Don Mateo. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa loob ng kanyang barong at ibinigay ito kay Julian. "Julian, bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang business partner ng kumpanya, pakibasa ang resulta ng DNA test na nasa loob niyan." Binuksan ni Julian ang sobre at binasa ang nilalaman ng malakas. Ang resulta ng DNA test sa pagitan ni Mateo de Salva at Marco de Salva, 0% probability of paternity. Hindi po si Marco ang tunay na anak ni Don Mateo. Ang sigaw ni Aurora ay tila isang hayop na nasusukol. Napaluhod siya sa sahig habang ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Ang lihim na matagal na niyang itinatago, na si Marco ay anak niya sa ibang lalaki, ay tuluyan ng nabulgar sa harap ng buong lipunan. "Layuan niyo ako! Hindi ito totoo!" Sigaw ni Marco. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa pinto. Pero agad siyang hinarangan ng mga tauhan ni Julian at ng mga pulis na kanina pa nakaabang sa labas. Tiningnan ko si Marco.
na ngayon ay nakagapos na at hila-hila ng mga otoridad. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi. Wala na ang bakas ng lalaking akala mo ay hari kung umasta. Sa bawat segundo ng kanyang pagdurusa, naramdaman ko ang isang matinding catharsis, isang paglaya mula sa lahat ng sakit at pang-aapi. Tapos na ang palabas, Marco. Bulong ko habang pinapanood siyang isakay sa sasakyan ng pulis. Humarap ako kay Don Mateo. Bumiti siya sa akin. Isang ngiting nagsasabing nakuha na namin ang katarungang matagal naming hinintay. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, nakita ko ang isang itim na envelope na naiwan ni Aurora sa kanyang upuan. Isang sulat na may selyo ng isang pamilyang hindi ko inaasahan. Ang laban na akala ko ay tapos na, tila nagsisimula pa lamang sa isang mas malalim na antas. Ang bawat hakbang ng mga bisita papalabas ng mansyon ay tila mga huling tunog ng isang nakabibinging konsyer na natapos sa isang malakas na diskwerdo. Naiwanang ballroom na puno ng mga kalat, mga basag na kristal, talsik ng wine sa mamahaling carpet, at ang mabigat na amoy ng kahihiyan na hindi kailanman mabubura ng kahit anong pabango. Nakatayo ako sa gitna ng hall, pinagmamasdan ang kawalan. Wala akong nararamdamang pagsisisi. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na katahimikan, gaya ng hanging umiihip bago ang isang malakas na bagyo. Elena! Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang matinis na boses ni Doña Aurora ay umalingaw mula sa bokana ng mansyon. Hila-hila siya ng 2 pulis, ang kanyang mamahaling gown ay punit na sa gilid, at ang kanyang buhok ay tila isang pugad ng mga ahas. Wala na ang kislap ng kanyang mga brilyan. Ang tanging natira ay ang dumi sa kanyang mukha habang sinusubukan niyang kumawala. Naglakad ako palapit sa kanya, kalmado at may hawak na mansanas na kinuha ko mula sa buffet table. Kumagat ako rito, ang tunog ng paglutong ng prutas ay tila isang merienda sa gitna ng kanyang pagdurusa. Tapos na ang oras ng pagsisigaw, Aurora. Sa kulungan, walang makikinig sa iyong mga utos. Ang bawat katulong na inapi mo, ang bawat taong tinapakan mo, lahat sila ay manonood sa iyong pagbagsak. Isinusumpa kita, Elena! Bulyaw niya. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa puot. Akala mo ba ay panalo ka na? Isang pirasong papel lang ang hawak mo. Hindi mo alam ang totoong kasaysayan ng pamilyang ito. Ang alam ko lang, Aurora, ay wala ka ng bahay na babalikan. Sagot ko habang dahan-dahang inilalapit ang aking mukha sa kanya. Dahil sa sandaling ito, ang mga gamit mo ay itinatapon na ng mga tauhan ko sa labas ng gate. Doon ka nararapat, sa kalsada, kung saan walang silbi ang iyong kayabangan. Sa kabilang bahagi, nakita ko si Marco. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Umiiyak siya. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot sa buhay na naghihintay sa kanya sa loob ng rehas. Ang kanyang pa-victim na taktika ay wala ng talab. Kahit si Sophie, na kanina lang ay nakadikit sa kanya, ay kasalukuyan ding kinakausap ng mga pulis sa kabilang panig dahil sa kasabwat siya sa insurance fraud. Walang natira sa kanila, kundi ang isa't isa, at alam kong maglalangan sila gaya ng mga gutom na aso. Nang tuluyan na silang madala ng mga otoridad, bumalik ako sa loob ng mansyon. Lumapit ako sa upuang inalisa ni Aurora at kinuha ang itim na envelope na napansin ko kanina. Mayroon itong selyo ng isang law firm na pamilyar sa akin. Ag-firm na humawak sa estate ng aking mga magulang 10 taon na ang nakalilipas. Pinuksan ko ang envelope at binasa ang nilalaman. Ang aking kamay, na laging matatag, ay bahagyang nanging inig sa unang pagkakataon. Isang lihim na kasunduan ang nakasaad doon. Isang pag-amin na pinirmahan ni Aurora at ng tatay ni Marco. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ng aking mga magulang ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong pagkuha sa kanilang kumpanya na noon ay kapartner ng mga De Salva. Pinatay nila ang mga magulang ko para makuha ang mga shares na ngayon ay hawak ko. Naramdaman ko ang isang matinding init na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang galit na akala ko ay humupa na ay muling nagliyab ng mas matindi.
Ang pamilyang ito ay hindi lamang nagnakaw ng 3 taon ng buhay ko. Ninakaw nila ang aking buong pagkabata at ang aking mga magulang. Elena? Lumingon ako at nakita ko si Don Mateo. Nakatayo siya sa may pinto ng library. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Alam ko na ang tungkol sa liham na yan. Yan ang dahilan kung bakit ko hinaya ang mangyari ang lahat. Gusto kong ikaw ang makatuklas. Gusto kong ikaw ang magbigay ng huling hatol. Alam niyo po, Papa? Tanong ko, ang boses ko ay mababa pero matalim. Bakit hinayaan niyong makapasok ang mga pumatay sa mga magulang ko sa buhay niyo? Dahil nalilang din ako, Elena. Buntong hininga ng matanda. At ang tanging paraan para maitama ang mali ay ang ibigay sa iyo ang lahat ng armas para durugin sila. Ang kumpanyang ito, ang mansyong ito, lahat ng ito ay dugo ng mga magulang mo. Sinasoli ko lang ang nararapat. Tiningnan ko ang mansyon, ang bawat haligi, ang bawat painting. Hindi na ito isang bilangguan. Ito ay isang tropeo ng aking tagumpay. Pero ang laban ay hindi pa tapos. May isa pang pangalang nakasulat sa dulo ng kasunduan, isang taong hindi ko pa nakikilala, ngunit tila siya ang utak sa likod ng lahat. Isang stranger o may inisyal na JV. Humarap ako sa malaking salamin sa hall. Inayos ko ang aking buhok at tinanggal ang wedding ring ni Marco na kanina ko pa gustong itapon. Inihagis ko ito sa fireplace. Pinapanood kung paano itong lamunin ng apoy hanggang sa maging itim at walang hugis. Attorney Clara? Tawag ko sa aking cellphone habang nakatitig sa apoy. I-freeze mo lahat ng natitirang assets ni Aurora. At ipahanap mo sa akin ang lahat ng koneksyon natin sa pamilya Valderrama. May isa pang ahas na kailangang putalan ng ulo. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay malalim na, pero para sa akin ang araw ay nagsisimula pa lamang. Ang alab na sinimulan ko ay hindi hihinto hanggat hindi nagiging abo ang huling taong sumira sa aking buhay. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng opisina ni Don Mateo, na ngayon ay opisina ko na, ay hindi na kasing bangis ng dati. Wala na ang bigat sa aking dibdib sa tuwing gigising ako sa umaga. Pinagmasdan ko ang malawak na view ng Makati skyline mula sa ika-40 palapag ng De Salva Tower. Sa ibabaw ng aking lamesa, nakalagay ang isang plakang gawa sa kristal. Elena V. De Salva, Chief Executive Officer. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking apelyido. V para sa Villarreal, ang tunay na apelyido ng aking mga magulang na pilit na ibinaon ng mga De Salva sa limot. Ngayong araw, ang kumpanyang ito ay hindi na tatawaging De Salva Group. Sa ilalim ng mga legal na dokumentong pinirmahan ko kaninang madaling araw, muli itong magiging Villarreal Holdings. Ang bawat pirma ko sa mga papeles ay tila isang matamis na awit ng paghihigante. Pero hindi ito ang emosyonal na paghihigante na nakikita sa mga pelikula. Ito ay isang kalkulado, malamig at rasyonal na pagbawi sa nararapat. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Clara kasama ang isang lalaking pamilyar sa akin, si Julian Valderrama. Ang lalaking may inisyal na JV na nakita ko sa itim na sobre. Elena, I have the final audit reports. Bungad ni Clara habang inilalapag ang mga folder. At gaya ng inaasahan, nakuha na natin ang kontrol sa lahat ng offshore accounts na sinubukang itago ni Aurora. Tumingin ako kay Julian. Nanatili siyang seryoso, pero may bakas ng respeto sa kanyang mga mata. I assume you've read the letter from the envelope, Elena? Simula niya. My family was the silent partner of your parents. 10 years ago, my father tried to warn them, but the De Salvas were too fast. Julian Valderrama isn't just my name. It's a legacy of a promise to return what was stolen from the Villarreals. And you waited 10 years for this? Tanong ko habang isinasandal ang aking likod sa swivel chair. I waited for the right person to light the match, Elena, and I didn't just light it, you burned the whole house down. Sagot ni Julian na may bahagyang ngiti. Lahat ng shares na hawak ng pamilya ko ay ipinapasa ko na sa iyo. I don't want the throne. I just want justice for the partners we lost. Salamat, Julian. I'll make sure the Villarreal name will shine brighter than ever, sagot ko. Isang maikling kamayan ang naganap.
Isang alyansang binuo hindi ng pag-ibig, kundi ng parehong prinsipyo at layunin. Pagkatapos ng pulong, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Nagtungo ako sa presinto kung saan kasalukuyang nakapiit sina Marco at Aurora. Hindi ako pumunta roon para manumbat o umiyak. Pumunta ako para ipakita sa kanila ang huling resulta ng kanilang mga ginawa. Sa likod ng makapal na salamin ng visitation room, nakita ko si Marco. Ang kanyang dating makinis na mukha ay puno na ng dumi at tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Pagkakita niya sa akin, agad siyang sumunggab sa salamin, pilit na humihingi ng tawad sa pamamagitan ng kanyang mga mata. "Elena! Please, mahal! Ilabas mo ako rito!" Ang boses niya ay gumaralgal mula sa intercom. "I'll do anything. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Magsisimula tayo ulit. I was just confused. Please, Elena." Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Ang bawat salita niya ay tila hangin na dumadaan lamang sa aking pandinig. "Marco, stop acting. Alam nating dalawa na wala kang kakayahang magmahal. Ang tanging mahal mo ay ang sarili mo at ang pera na wala na sa'yo ngayon." "Hindi totoo yan. Mahal kita." Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay bumabagsak sa salamin sa desperasyon. "Hindi ka na asawa sa paningin ko, Marco. Para sa akin, isa ka na lang bad debt na kailangang i-write off sa libro ng buhay ko." Malamig kong sabi. "The annulment is finalized. The criminal cases are airtight. You're going to spend your best years inside a cell, and I'm going to spend mine building the empire you failed to steal." Bumaling ang tingin ko sa kabilang booth kung saan nakaupo si Aurora. Nakatulala siya, tila nawala na sa katinuan habang binubulong ang mga numerong hindi na niya kailanman mahahawakan. Ang kanyang kayabangan ay naging abona. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. "Huwag kayong mag-alala, magpapadala ko ng bulaklak sa inyong sentensya. It will be the most expensive bouquet you've ever seen. Para ipaalala sa inyo kung ano ang nawala sa inyo." Iniwan ko sila ng hindi nililingon. Ang bawat hakbang ko papalabas ng presinto ay tila isang pagtanggal ng huling tanikala na nakagapos sa aking paa. Sumakay ako sa aking sasakyan at tinama ang katahimikan. Malaya na ako. Ganap na malaya. Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong ako ni Don Mateo. Nakatayo na siya ng maayos gamit ang isang baston. Ang mansyon ay puno na ng mga tauhan na nag-aalis ng mga huling bakas ng pamilya de Salva. "Ano nang plano mo, Elena?" Tanong ng matanda habang nakatingin sa papalubog na araw. "Plano kong mabuhay, Papa, nang para sa sarili ko," sagot ko. Ngunit bago pa man matapos ang aming pag-uusap, lumapit ang aking sekretarya na may dalang isang misteryosong box. "Ma'am Elena, may nagpadala po nito. Galing daw po sa isang private courier. Walang sender's name." Binuksan ko ang box. Sa loob, may isang piraso ng pamilyar na kwintas. Ang kwintas na suot ng nanay ko nang mamatay siya. Ang kwintas na inakala naming nawala sa aksidente. Sa ilalim nito, may isang maliit na note. "The Villarreals were not the only victims. I'll see you soon, CEO. J." Napakunot ang aking no. Si Julian ba ito? O may iba pang J na nagmamasid sa dilim? Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ang alab sa aking puso ay hindi pa pala tuluyang natatapos sa pagtupok sa mga de Salva. May mas malalim pa palang ugat ang lahat ng ito. Tumingin ako sa malayo, ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong hamon. "Bring it on," bulong ko sa hangin. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking mga magulang. Suot ang isang puting dress na sumasagisag sa aking bagong simula. Ang hangin sa sementeryo ay sariwa, at ang huni ng mga ibon ay tila isang koro ng pagbati. Inilapag ko ang isang pumpun ng puting rosas sa ibabaw ng kanilang himlayan. "Ma? Pa? Tapos na," bulong ko. "Nasa kamay na natin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Ang Villarreal Holdings ay muling namamayagpag hindi dahil sa pandaraya, kundi dahil sa katapatan at talino. Sa nakalipas na 12 buwan, marami ang nagbago.
Ang Mansyum de Salva ay ginawa ko ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial exploitation. Gusto kong ang bawat sulok ng bahay na yon na dating saksi sa aking pagluha ay maging saksi naman ngayon sa pagbangon ng iba. Si Marco at Aurora? Ang huling balita ko mula kay Attorney Clara ay hindi naging madali ang buhay nila sa loob. Si Marco, dahil sa kanyang pagiging mahina at duwag, ay naging biktima ng sarili niyang mga kasamahan sa selda. Si Aurora naman ay tuluyan ng nawala sa sariling katinuan, paulit-ulit na binibilang ang mga pebbles sa lapag ng kulungan. Iniisip na ang mga ito ay mga brilyante. Ang kanilang yaman ay abo na, at ang kanilang pangalan ay isang babala na lamang sa lipunan. Katarungan. Hindi ito laging mabilis, pero kapag dumating ito ng may kasamang rasyonal na plano, ito ay ganap at walang takas. Handa ka na ba? Lumingon ako at nakita ko si Julian na nakatayo sa dikalayuan. Sa loob ng 1 taon, naging katuwang ko siya sa muling pagbuo ng kumpanya. Ngunit higit sa negosyo, natuklasan ko ang isang taong tunay na rumerespeto sa aking kakayahan. Ang Jay na nagpadala ng kwintas ay siya nga. Isang paraan para sa babihing tapos na ang pagtatago at oras na para sa katotohanan. Handa na, Julian. Sagot ko habang naglalakad patungo sa kanya. May board meeting pa tayo, di ba? Actually, reschedule ko na yon. Ngiti niya. Isang ngiting hindi na puno ng mystery, kundi ng init. Iniisip ko, baka gusto mong dumaan muna sa dagat. Sabi mo nun, gusto mong makita ang paglubog ng araw nang wala nang iniisip na kahit anong utang. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti, ang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Magandang ideya yan. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Ang alab na dati ay sumunog sa aking buhay, ay naging isang matatag na apoy na nagbibigay liwanag sa aking landas. Natutunan ko na ang pagsasakripisyo ng walang hangganan ay hindi kabanalan, kundi isang kamalian. Ang tunay na lakas ng isang babae ay wala sa kanyang kakayahang magtiis, kundi sa kanyang lakas na tumayo, lumaban, at bawiin ang kanyang dignidad gamit ang sariling pagsisikap. Wala nang luhang papatak para sa mga taong hindi nararapat. Ang buhay ko ay akin na muli, at sa bawat bukas na darating, sisiguraduhin kong ang apoy ng Villarreal ay hindi na muling mamamatay. Ako si Elena Villarreal, at ito ang aking tagumpay.